Hello! Good morning! Ngayon ay uumpisahan natin ang unang palabas sa ating channel. At ang ating isi-share ngayon at ibabahagi sa channel nito ay kung paano mag-apply sa Makati SIM card. Kasi nakakatuwa yung balita ng Makati na magbibigay ng 5,000 piso sa lahat ng mga botante. Botante, hindi po per family, kundi per individual na botante. Pero sa kasamaang palad, marami pa rin ang hindi natutuwa, marami pa rin yung nalulungkot. Kasi iniisip nila na ang hirap-hirap daw mag-apply, mabuti daw ibahay-bahay na lang daw, dapat daw kaya pupunta na lang sa barangay. Samantala nung dati nagre-reklamo sila na sa barangay, ngayon naman eto na po, contactless na ang kailangan pero reklamo pa rin. Pero gayon pa man, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo kung paano po mag-apply sa Makati SIM card na less than 20 minutes ay makakapag-apply na po kayo. Ito po, panoorin po ninyo. Okay, ngayon naman po, i-share ko sa inyo kung paano kayo makakapag-apply online sa makatulong 500 to 500k people sa Makati. So, kadalasan po kasi, ngayon nagre-reklamo, na sinasabi natin na ang hirap-hirap makapasok. Lahat naman dapat talaga paghirapan Kesa naman nasa labas tayo tapos hindi na-o-observe yung social distancing. Dito po, magtiyaga lang po tayo. So, i-copy paste nyo lang po itong nakikita nyo yung description sa aking screen na nakalagay makatulong.com. Then, i-click nyo po yan. So, yan po yung lalabas. Pag nakita nyo na po yan, makatulong 5K po, 500K, 5,000 sa bawat Makati SIM, eto po, punta po kayo sa apply now. So, yan. Kapag ikaw po yellow card holder, i-input nyo lang po yung inyong ID number. So, yan po. Halimbawa, input nyo 2012. Kung ano yung nakasulat dun sa inyong Makati, sa inyong tawag dito sa number na nandun sa inyong yellow card. And then, ilagay nyo po yung last name. Halimbawa po ay ang aking kasama sa bahay. Ito. Yan. Tapos, isi-search nyo lang po yun. Search lang po natin, sandali lang. At talagang, dahil sa dami ng volume ng mga nag-ano, talagang medyo bumabagal yung kanilang response. Ayan. Ang sabi po, sorry, but you are not qualified for this program. Maraming dahilan po kung bakit yan. Maaaring pong yung inyong yellow card expired na o kaya hindi po kayo naging botante. Or pwede naman po na error lang. Kasi baka mamaya yung pagka-input nyo ng inyong apelido, mali, merong kulang sa alphabet, ay yung mayroong nagkaroon ng space or whatever. So, i-check nyo lang po uli. Ngayon, kung hindi po siya umabot, kung hindi man po gumana sa ganun, mag-try po kayo dun sa another, yung voter. So, pag sa voter naman, itatype lang po natin yung last name nyo. Halimbawa po ay ganito. Vidal. Sige, ako na lang. Yan. Tapos, i-input nyo po yung barangay nyo. So, kami po, Pembo. So, isi-search nyo yan. Magsusearch po yan. Titignan po kung talagang registered voter po tayo. So, pagka na-search po natin na registered voter, ganito yung lalabas. Ayan. Kapag ka-registered voter ka ng Makati, ito po yung lalabas sa ating screen. So, makakapag-filled up na po tayo dyan. So, maglalagay po tayo ng ating picture. So, say ako, ito. So, click mo lang yung picture. And then, kumpletuhin yung details. Esco Vidal, Josephine, Dorde. Ayan. Ito. And then, kung may extension, ano bang tawag sa'yo? Mr., Mrs., or ano. So, Mrs., halimbawa ako dahil may asawa na. Ang gender ko ay female. So, ako po ay separated. And then, ang blood type, lalagyan nyo rin po. Mamimili lang naman po kayo kung ano ang blood type nyo po. So, yung address, i-click nyo po yung black lot. And then, kung yung sa building nyo po ba, may pangalan nyo. Halimbawa sa amin, Doldes Compound. Ang street po namin, Maricel, itatype nyo lang po yun. And then, Barangay Pembo,
So, automatic na nakalagay na yung NCR at saka yung City of Makati. Then, ang zip code po ng Pembo ay 12,018. So, ilalagay din po yan. So, ayan. So, hindi pa siya kasi ibig sabihin may kulang po sa inyong mga So, i-check nyo po ulit kung ano po yung kulang. So, ito po, hindi ko pa ho filled up yung aking birth date. So, ang birth date ko po, ayan, ipi-filled up lang natin. Kunyari ganito. Okay, wait lang ha. Muna yung month, then day, then yung year. So, yan. So, place of birth, kung saan po kayo pinanganak, i-input nyo din po yan. Tapos, yung mother's maiden name nyo, ilalagay nyo din. So, yon may nakalagay na nanay. Sabihin, na-filled up nyo na po ng maigi. So, pwede na po kayo pumunta sa pangalawang bahagi. Yun yung identification. So, sa identification, kakailanganin nyo po ng inyong ID. So, halimbawa ako, maglalagay po ako ng aking driver's license, then yung number ng driver's license ko, hindi, kunyari passport yung nilagay ko, and then itatype po natin yung ating passport number, click nyo po yan, and then kailangan nyo pong i-upload din yung inyong ID para meron po silang pagbabasihan dun sa yan. I-click mo natin yung passport, so i-upload din natin yun. And then kung meron po kayong primary mobile number, itatype nyo po yan. And then, yung GCash number, ito po, napakahalaga po nito ha. Yung GCash, make sure na tama po ito kasi dito po, isi-send yung 5,000 pesos na ibibigay sa atin. So, yan. I-type nyo pong maigit. Make sure na activated po ang inyong GCash. Kung may landline kayo, ilalagay nyo po. Then, yung source of income nyo, halimbawa po kayo nagbi-business, salary nyo, or pension, or kung ano man yung pinanggagalingan ng inyong kita. Kita nyo, pati kung magkano yung annual income nyo. Ang annual income po, ibig sabihin, kita nyo sa isang taon. So, kung halimbawa ikaw ay driver, ang kinikita mo 300 a day. Sa ita-times mo lang po yun. Kung araw-araw po kayong namamasada, ita-times nyo lang po yun sa 30 days. Tapos kung ano yung kinalabasan, yun po yung isa-isang buwan nyo. Tapos ita-times mo sa 12. So, yun po yung annual income. So, ilalagay nyo rin po kung anong occupations nyo. Then, yung pangalan ng kumpanya, kung meron, department, kung nag-aaral yung school, anong natapos nyo, at kung ano yung naabot ng inyong pinag-aralan. Bawa po ako, no? So, wait lang, kamali. Isang college yan. So, ayan, mag-click na ulit yung next. Ibig sabihin, okay na na-satisfied sila dun sa sagot mo doon. And then, ngayon yung in case of emergency, maglalagay po kayo. Pwede po yan yung kamag-anak nyo, kapatid, o yung sa inyong landlady kung doon kayo sa bahay na yung nakatira. So, maglalagay po tayo ng ating doon, kung sinong pwede. Ayan. Make sure din po na tama yung number na ilalagay nyo kasi para makokontak po sila kasi hindi lang to para sa ating makatulong na yung 5K na ayuda, pwede din po sa mga iba pong mga susunod na kakailanganin natin, di ba? Kaya siguraduhin lang ho natin na tama lahat ng mga inilalagay natin. Ngayon yung sa spouse, ilalagay din nyo kung kayo na may hiwalay o wala na, o kahit hindi nyo na po yun lagyan. So next again, kapag ka senior citizen, lalagyan nyo po ng beneficiary. Pero kung hindi ka naman senior citizen, pwede mo na rin i-next yan. So, ganito po yung makikita nyo. I-check nyo ngayon yung mga details na nilagay nyo. Yan, ganyan yung makikita nyo yung details. Pati yung ID, tignan nyo kung tama, malinaw po ba, nababasa, para hindi po siya maging reject. Kasi minsan hindi siya mabasa, syempre, i-reject nila yan kasi wala silang pagbabasihan kung tama ba yung nilagay nyong number ng ID nyo, o kung yung ID nyo ay sa inyo ba talaga, na may signature nyo. Yun yung importante po dun, kaya kayo pinagsasubmit din ng ID. Tapos babasahin nyo po yun in compliance with the Data Privacy Act of 2012. So, i-agree nyo po yun. So, i-check nyo po yun. So, yun. Pag okay na, pwede nyo na pong i-submit. Yan. Medyo mabagal lang siya, pero at least, na siya, yung nagpa-process. So, ayan,
mostly sinasabi nila error alert, sorry, but the same information you have. In my case kasi, na-submit ko na yan, kaya ganun yung sinasabi. Ngayon, kapag ka hindi na, halimbawa, kapag ka na-submit mo na yan, ito yung lalabas sa inyo na sinasabi na kayo ay nakapag-apply na. I-insert ko na lang. So, ganun po yung gagawin natin. Yung sa mga iba, no, minsan sinasabi po kasi failed. Submit lang po kayo ng submit hanggang sa makita nyo po yung pinakita ko na nakalagay doon your application number na it will be processed. So, aantayin nyo lang po yan within 6 days na isisend po yun sa inyong GCash ang inyong ayuda na 5,000. So, ganun lang po siya kadali. Hindi po mahirap. Gaya ng sinasabi ng iba na ang hirap na. Minsan, may time na mabagal na talagang reload siya ng reload. I-reload nyo lang po yun. Darating din po na mapapasok din po yun. Sa dami po kasi minsan ng volume. Minsan may time na mabagal, may time naman na mabilis. Ngayon, mabilis. So, kita nyo naman, di ba? Wala pang 10 minutes. Kesa naman yung sinasabi natin na nirereklamo natin na bakit dun pa pinadala, sinasabi ng mga detractors ng mga binay, na sinasabi na bakit dun pa, dami-dami na. Sa lahat naman ng mga bagay, dapat din naman kahit papano may effort tayo para makuha natin. Hindi yung lagi na lang tayong reklamo. Gumawa po tayo ng paraan kung paano natin makukuha yun. Pero ito, ako personally, para sa akin, okay na yung ganito. Kesa naman, magsisiksikan, nakikita nyo naman siguro yung sa mga nasa labas, di ba yan? Na nakikita natin, siksikan sila, elbow to elbow, wala nang social distancing, nauulan na, naaarawan, nauuhaw sila doon. Nandito lang tayo sa loob ng bahay. Tapos, nagpipindot-pindot lang tayo. Kung meron mang failed sa unang natin, pwede pa nating ulitin na hindi nagsasuffer yung ating sarili dahil natural, di ba? Wala tayong nakakasalamuhang ibang tao, kundi tayo lang dun sa loob ng bahay natin. Compare mo yung nasa labas. Kaya, maigi pa din po yung ganito na online. Sige po, kayo po yung magsimula ng magsipag-apply at wag na pong magreklamo ng magreklamo.